pribilehiyo na kami, Panginoon, ay sama-samang tutulog sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, kahit na sa mga panahon na po, Diyos, patuloy na kami ay naglilingkod sa iyo. Patuloy na kami, Panginoon, ay tutulog sa iyo, Diyos. Patuloy na kami, Panginoon, ay maghahandog ng mga papuring awit, sasamba sa iyo, Diyos, magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan na patuloy na pinagkakaloob po sa amin, sa lakas ng aming mga katawan, sa lakas at lalim ng aming pananampalataya. Patuloy, O Diyos, na kayo ang nagkakaloob po. Kaya naman, O Diyos, binabalot po namin ang pagpunit, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa oras po na ito, Panginoon, patuloy po kami nagpapakumbaba, humihingi ng dakilang awa mo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, nagkasala po kami, O Diyos, sa isip, sa salita at gawa. Kaya naman, Panginoon, humihingi po kami ng katatawaran sa aming mga kasalanan. Upang kami, Panginoon, ay malayang makatulog sa iyo, malayang makaawit sa iyo, Panginoon, malayang humarap sa iyo, Diyos, nataglay ang puso namin ay nagagalak dahil ikaw ang aming pinaglilingkuran. Salamat, Lord, sa patawaran na lagi niyo pong pinagkakaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat, O Diyos. Sa oras mo na ito, Panginoon, kami mga kapatid ay tutulog sa iyo, O Diyos. Makikinig ng iyong banal na salita, magbubulay ng iyong mga salita. Kaya naman, Panginoon, inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay gabayan, patnubayan sa aming mga maririnig. Patuloy na po sa po ang aming puso't kaisipan na ang bawat marinig po namin, O Diyos, tunay nga po, Panginoon, ay ito ay dumaloy sa aming buhay pananampalataya. May bahagi po namin ito sa mga kapatid po namin na wala po sa iyo. Patuloy, Panginoon, na ito ay magmanifest sa aming buhay. Maging sandigan po namin ito, O Diyos, na ito, Panginoon, ay maging kalakasan po namin sa buhay spiritual po namin. Kahit anong bagyo, unos, O Diyos, hindi ka mo matitinag dahil ang salita mo ay panlaw sa aming buhay. Kaya naman, O Diyos, patuloy na kami ay panghahawakan namin yung mga salita mo. Dahil ang pangako mo, O Diyos, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Malalakasin mo kami, Panginoon, at mararanasan namin, Panginoon, yung kagalakan at patuloy na kapayapaan. Kung kami, Panginoon, ay patuloy na mananampalataya sa iyo, mananahan sa iyong mga salita. Maging sa mga kapatid po namin na magbibigay ng kapahayagan mo, Lord, salamat sa buhay niya. Patuloy na bigyan po siya ng kamulungan na nagmumula sa iyo, na sa bawat salita na mamumutawin niya, Panginoon, ma-absorb po namin ito. Tunay na po kayo, napakabuti mo sa aming buhay. Dahil ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ito ang aming sa magdalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tunay nga po, kailanman hindi tayo iniwan o pinabayaan ng Panginoon. Minsan nga, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa Exodus 14 verse 14, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Napakatapat ng Panginoon kasi, tawag dito, related siya sa isa-share ko mamaya. So, sabi nga, victory belongs to the Lord. Amen. Hindi tayo, minsan kasi feeling natin na parang, kunyari, kailangan, tawag dito, tayo yung magdadala ng buong gawain. Ayun. So, pinapaalala lang sa atin na hindi tayo yung Diyos, yan, hindi tayo yung Savior, at lalo hindi tayo Holy Spirit.
Spirit na maglilid doon sa flow. Amen? Tayo ay kasangkapan lang para mahayag yung kalwalatian ng Panginoon. But then again, ipapakita ng Panginoon na siya po ay makapangyarihang Diyos at tapat sa ating buhay. Kaya kapatid, sa gabi po na to, patuloy tayong magbigay papuri, yan, pagsamba sa ating Panginoon. At patuloy natin, dalhin, yan, na hindi po tayo nag-iisa, pagkat kasama mo ang Diyos. Let's say, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa ating puso ay nananahan. Nagsabi mo ang pagpapala, panahon pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Isa pa sabihin natin, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, kataas-taasan, sa ating puso ay nananahan. Pagpapalamon pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay aming sasamahan. Banal na Espiritu, hatina'y kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpay ng Diyos na makapangyarihan. Sa ating puso ay nananahan. Pagpapalamon pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Sa bawitin po natin, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, ang aming puso'y patuloy kang manahan, Panginoon. Salamat sa pagpapala mo, ay laging nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Salamat sa pangako mo sa'kin,
O Diyos, wala kang katulad, Panginoon. Ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, ikaw ay higit pa sa sapat, Panginoon. Ikaw ay dakila, ikaw ay karapat-dapat sa ating pagsamba, Panginoon. Wala kang katulad, walang nakahihigit sa inyo, walang makapapantay sa inyong dakilang ngalan, Jesus. Salamat, Panginoon, pagkat patuloy na binibigyan mo, Panginoon, ng pag-asa, buhay ang bawat isa. Salamat, Lord, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo na nagbigay sa amin ng pag-asa, na mayroon pang pag-asa ang buhay na meron kami, Panginoon. Salamat sa pagliligtas mo, Panginoon, na amin pong naranasan upang ang aming mga buhay ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Maging sa pagkakataon, Panginoon, na palagi mong ipinaparanas na ikaw ay higit pa sa sapat, Panginoon. Salamat sa mga himalamang ginagawa, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa katatagan mula sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa kapayapaan na amin pong nararanasan mula sa iyong presensya. Kaya naman, Panginoong Diyos, hindi lamang ito ang isang awitin na ikaw ay sapat, ikaw ay tapat, kundi amin itong patotohanan, Panginoon, na ikaw ay totoong dakila at tapat sa iyong mga pangako, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos. Pwede sa mga oras na ito, kapatid, patuloy kang magpasalamat sa Panginoon. Bulalas mo ang iyong mga labi, awitan mo siya, parangalan mo siya. Sige lang, umawit ka ng pagsamba, ng pagpupuri. Nakilain mo ang Diyos, pasalamatan mo siya. Glorify your name, Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong kapulisan. Tunay nga, Panginoon, ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri. Karapat-dapat sa lahat ng pagsamba at sa lahat ng kalwalatian. Receive our worship, Lord God, and that every heart be lifted up to you, Panginoon. Naniniwala kami na ang bawat isa ay patuloy mong pagpapalain, Panginoon. Mararanasan namin, Panginoon, ang iyong presensya na patuloy na yayakap sa amin at magbibigay tagumpay sa aming pong buhay. Lord, we love you, we adore you, and we honor your name. Salamat po, Panginoon. We are now ready, Lord God, to receive your word. Anumang bagay, Panginoon, na pwedeng maging hindrance o sagapan upang hindi namin marinig ang pangako mo, nire-rebuke namin ito. Pagkat walang karapatan ng kaaway sa lugar na ito, walang karapatan ng kaaway sa amin pong mga buhay. Tanging ikaw lamang, Panginoon, malinaw na maririnig po namin ang mga pangako mo, ang mga pagpapala mo sa gabi po na ito. Salamat, aming Panginoon, ikaw ang tagumpay. Sa iyo lamang po namin tinataas ang lahat ng ito. Sa nag-iisang pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari na po tayo lahat. Yes, the Lord is faithful. Palakpakan po natin ang isang Panginoon. Amen. So, tuloy po ang Panginoon. Ayan. Diretso na po tayo sa ating pong banal na salita. Ayan, na ating pong pagbubulay-bulayan sa gabi po na ito. Salamat sa Panginoon kasi yan, naging malinaw at binigay ng Diyos yung kanyang pong mga salita po sa gabi po na ito. So, ang pinamagalan
later work. So, the habit of stillness. So, ano nga ba ito? So, tingnan po natin sa awit 46 verse 10. So, sinasabi po dyan, makibuksan nyo na lang po sa inyong pong mga kanaan ng Biblia. Be still and know that I am God. So, sabi nga nung, sabi, you need only to be still. The Lord will fight for you. Kaya nung nag-share ko po kanina. So, ang gusto ko pong i-share, yan nga po pinamagatan siya. Prayer is the greater work. Ang question po, yan, unang question, gaano nga po ba tayo madaling ma-distract ngayon? Sabi, pagising daw po natin sa umaga, yan, kung hindi ka talaga malalim na Kristiyano at yung uhaw na uhaw ka sa salita ng Diyos, madalas ang unang hahanapin mo ay cellphone. Yan. Titignan natin agad yung mga messages, notifications, yung social media natin, ano na bang update, yung emails. Baka may email na sa'yo. O kung ano man, yung bago online. So kapag may ilang minuto po tayo walang ginagawa, automatic daw po, sabi doon, kinukuha natin yung cellphone natin. Yan. Kasi siguro gusto natin mag-scroll, manood ng kung ano yung update ngayon. Yan. Kaya sa mga kabataan naglalaro, naghahanap na ano mang pwede pong pagkaabalahan. Eh dahil dito, yan, unti-unti daw po tayong nawawalan ng kakayahang tumigil, mag-stop, manahimik, yan, mag-reflect, at makinig ng mabuti sa kung ano naman. So, iyan po yung ituturo sa atin. Siguro ipapaalala sa atin kung nararanasan niyo po ba yan na minsan kailangan natin mag-stop sa nangyayari sa buhay. Kasi kunyari, sobrang busy na natin and kailangan mo mag-stop. Mag-stop lang talaga. Yan, at makinig ka sa sasabihin ng Diyos sa'yo. Yan, medyo maliit po, pasensya na po. Yan, dito ko po na-realize na, sabi dyan, minsan, hindi naman talaga kulang tayo ng oras. Kumbaga, hindi kulang ang oras natin sa Panginoon. Puno lang talaga tayo ng isipan natin ng ibang bagay. So, napupuno tayo ng ingay, mga alalahanin, mga gawain, marami tayong iniisip. At doon na po nagsastart na ma-distract tayo. Kaya gusto po natin manalangin, magkaroon tayo ng time manalangin, minsan, mahirap po tayo mag-focus. Diba? Nandoon yung, kumbaga, ready naman siguro ang katawan natin. Pero dahil ang dami natin iniisip, naku, may mga deadline pa ako, may mga deadlines, may problema pa akong kinakaharap, kailangan ko mabayaran yung bills na to, paano ba to? Yan, marami kong responsibilidad. Yan, hindi po natin nabubuksan yung puso natin para maglaan ng oras sa pananalangin. And if we cannot pay attention, we cannot pray. So, napaisip po ako dito. So, sabi dyan, minsan kasi gusto daw natin isingit yung prayer sa napakabilis at napakagulong schedule natin. So, kung hindi ka maayos mag-schedule na araw-araw na ginagawa mo sa dami na, maguguluhan ka talaga. Nagmamadali daw po tayo. At kapag gusto talaga natin mag-pray, parang nagiging routine na lang siya. Kasi ang word doon, isinisingit na lang natin yung prayer time. Nakakapagsalita tayo sa Panginoon, pero may time ba na naranasan natin na huminto at yung Panginoon naman yung magsalita sa atin? Doon po papasok yung stillness, makikinig tayo sa Kanya. So sabi dyan, the digital era can train us to avoid silence. Tama naman po, na marami pong mga Charles ayaw, pakilipat na lang. Ayan. Marami pong mga bagay na pwedeng makahadlang sa atin kung paano tayo talaga makapag-focus sa pananalangin. At nare-remind tayo sa Psalm 46 verse 10, be still, pakilipat na lang Charles.
uy, tumigil ka muna anak. Yan. Hindi mo kailangan kontrolin yung nangyayari sa buhay mo. Hindi mo kailangan kontrolin lahat. Hindi mo kailangan akuhin ng lahat. Kasi ako yung Diyos. Amen? Diyan po sa sinasabi na dyan, na be still, parang ganun siya paano tayo i-remind ng Panginoon. Kasi minsan, parang daw po, mas panatag tayo kapag mismo tayo yung gumagawa ng paraan. Kapag may problema, gusto natin at agad natin itong ayusin. Instead na mag-pray ka, humingi ka ng wisdom sa Panginoon, yun. Kapag may hindi nangyayari, gusto natin agad nagkakaroon po ng sagot. Kapag may mga uncertainties, yan, gusto natin kontrolin yung magiging resulta. Pero ang stillness po ay isang paraan ng pagsasabi natin sa Panginoon na, Lord, ikaw ang Diyos at hindi ako. Diba? Hindi ko po kaya kontrolin ang lahat. Kailangan kita, ikaw na po ang bahala. So, may mga tayo po siguro na parang na-overwhelm tayo sa dami ng responsibilidad o mga bagay sa buhay natin. Ipaparealize po sa atin ng Panginoon yung salitang be still or yung stillness, dito ka muna. Hayaan mo ako yung kumontrol sa buhay mo. So, pwede po tayong tumahimik, ayan, at hayaan mo makinig ka sa sasabihin ng Panginoon sa iyo. So, kasi ang tunay daw po na stillness ay isang katahimikan na puno ng presensya ng Diyos. So, hindi lang basta po nanahimik tayo na nag-stop lang tayo, pero wala nang nangyari. Kundi, sa tayo ng pananahimik natin, nasakin natin, hangarin natin, nakausapin ka ng Diyos, at iparanas sa iyo ng Panginoon yung karunungan para mapagtagumpayan mo ano man yung nararanasan mo. Next slide. Sabi po sa Isaiah 30 verse 15. Sabi doon, in returning and rest, you shall be saved. In quietness and trust shall be your strength. Kung makikita po natin dyan, may mga sunod-sunod na araw. So, return, rest, quiet, and trust. So, ibig sabihin, may lakas po tayo na nakukuha sa pag-isang katahimikan natin at syempre yung pagtitiwala natin sa Panginoon. So, hindi lang pala nag-stop tayo huminto, kundi doon sa tayo na mananahimik po tayo, papalakasin ka ng Panginoon at bibigyan kayo ng karunungan para magtagumpay ka sa sitwasyon mo. So, hindi lahat ng sabi doon laban ay kailangan sagutin mo. Yan. Hindi lahat ng problema ay kailangan solusyonan natin ng sariling kakayanan po natin. Kasi palagi dapat natin tumigil, kailangan daw po natin mag-stop. Yan. Manalangin at itanong na, Lord, ano po ang gusto niyong ipakita sa akin? Lord, ano po yung nais niyong baguhin sa puso ko? Lord, paano niyo po gusto harapin ko yung sitwasyon ko ngayon sa pamilya ko? At kapag tumigil daw po tayo, nabibigyan natin si Lord ng space para ayusin kung ano yung meron sa kaloob-looban natin. Diba? Nakikita natin yung totoong kondisyon ng puso natin. Yan. Kung may galit ba tayo, yan, na tinatago, yan, ipapakita ng Panginoon. Nakikita natin doon, ipapakita ng Panginoon na, oo, pagod ka na, diba? At ako yung lakas mo. So, kailangan, minsan mag-inig ka muna at, mag-recharge ka sa Panginoon. At sabi nga, kung may pride, fear, or anxiety, o kaya naman yung mga unresolved pain sa puso natin, aayusin ng Panginoon at i-restore niya. So, pangalawa po, know God, sabi dyan, I see Him clearly. Stillness uncovers what noise hides. Sa katahimikan po, mas nakikilala natin kung sino talaga ang Diyos. Hindi sa kaya sabi dyan, yung dinidil sa atin dyan ay hindi yung palagi tayo yung magsasalita, kundi may pagkakaroon din na hayaan natin na mangusap yung Panginoon sa atin. Kasi makikilala po natin siya bilang siya yung lakas, yan, yung tagapagsanggala, ang ating pong healer, ang ating provider, yan, ang deliverer,
Iba po yung alam natin na may Diyos, pero iba din yung mismo personal na nararanasan natin kung sino siya. So alam natin provider siya, yan, pero hindi natin maibigay sa kanya lahat ng worries. Diba? Na Lord, kailangan ko bang bayaran mo sa bayarin sa anak ko? Yan, may problema ba ako? Pero ayun, hindi natin maibigay lahat ng worries sa kanya. Alam natin faithful siya kapag yung Panginoon, di ba? Dinadeklara po natin yan. Pero minsan, takot pa rin daw po tayo magtiwala sa kanya kapag nandun na tayo sa sobrang hirap na sitwasyon. At alam natin na mahal na tayo, pero hinahanap pa rin natin yung value natin or approval natin sa ibang tao. Sa stillness, yan, or sa oras na pananahimik po natin, hindi lang tayo natututo tungkol sa Diyos, kundi mas makikilala natin po siya ng personal. So, yan, simpleng ilustrasyon lang po. Parang isipin nyo na lang yung picture po na yan. Yung kulay blue, yung dark blue ay kalakitan mo lang din sa Palawan. Yung kunyari, mga stars, mga bituin. Yan. Dahil malinis yan, clear yung kitang-kita. Tapos yung nasa baba, yung brown or yung, yan. So, may mga stars din yan. Kunyari, kalakitan naman yan dyan sa Manila Bay. Polluted. Yan. O kaya, yan. Hindi natin, kumbaga natatabunan ng pollution, hindi natin mas makita yung ganda ng kalamitan. Diyan po, ganyan din daw po sa spiritual na buhay natin. Hindi naman nawawala ang Diyos, kundi nariyan pa rin siya, pero natatabunan yung awareness natin sa Kanya dahil sa sobrang ingay, o kaya dami natin problema, yan, dami ng mga gawain, yan, o kaya inaagaw ng mga entertainment yan, sa social media, yung ating pong focus sa Panginoon. Sabihin na dinistract po tayo. So, parang hindi natin siya nakikita, hindi dahil wala siya, kundi sobrang daming bagay yung nangunguna, yan, kumukuha ng atensyon natin. At sabi po doon, no God, yan, kapag tumigil tayo, huli po natin makikita kung gaano nga ba kalaki ang Diyos sa buhay natin at kung gaano lang tayo kalaki. Yan, sa totoo lang, yan, doon sa part na yun na tawag dito, sasabihin mo na, Lord, ikaw yung may-ari ng buhay ko. Parang nakakakapot po yun na sabihin mo sa Panginoon kasi pag may-ari ka ng Diyos, yan, na mahina po ako na hindi ko alam yung lahat. Kaya kailangan kita. So doon, mas makikita daw po natin that the God who created the heavens and the earth has time for us. Meron at meron oras yung Panginoon para sa atin, para pakinggan ka. Sabi dyan, God is not absent. My life may just be too noisy to notice Him. Yan. Hindi po nawala ang Diyos. Kundi siguro, kaya blurry lang yung siguro parang hindi ko siya napaparigan kasi sobrang busy na tayo sa ibang bagay. Next po, yung pangatlo. Pangatlo po ay God will be exalted through a changed life. Buhay na binago. So, hindi lang nagtapos doon sa awit 46 verse 10 na be still and know that I am God. So, sabi doon, I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So, ang final na resulta po ng pananahimik po natin or yung stillness ay hindi lang para ma-relax tayo. Though, given na yun kasi ma-relax tayo, talagang ipaparanas ng Panginoon yung totoong rest. Ayan, sa kanya pong presensya. Hindi lang ito para mabawasan yung stress daw po natin, kundi ang tunay na bunga o yung final result ng pakipag-iig natin sa Kanya, yung maranasan natin yung presensya na ay yung transformation, ang buhay na binago. So, mas magiging pasensyoso ka pa po, mas magiging gentle, peaceful, forgiving, marunong ka mag-control, mas magiging faithful ka. At ito po yung magandang tanong para sa atin. Nakikita daw po ba ito ng mga taong nakakasalamuhan natin sa bawat araw? Yung pagbabago
Yan. Dahil ang tunay na stillness or yung pananahimik natin sa presensya ng Diyos ay may bunga. At bunga, yun po ang bunga na binago na. At yan, malapit na po. Sabi dyan, the fruit of stillness is a change of heart. So kapag binago tayo ng presensya ng Diyos, nagiging visible ang Diyos sa paraan ng ating pong pamumuhay. At doon na po papasok na napaparamalan po natin siya, na-exalt natin, na itataas natin ang Panginoon sa paraan ng ating pong paglilingkod, sa paraan kung paano tayo magmahal, sa paraan kung paano po tayo magpatawad, at sa paraan kung paano po tayo humarap sa problema. Ang tanong po, paano natin ito may isa sa buhay? So, may ilang practical suggestions po, yan, na pwede nyo naman din pong magamit, yan. Una po, yan, paano ba natin ito may isa sa buhay? Yung talagang magkaroon tayo ng focus, yan, na asamin po natin na kahit sa bawat araw magkaroon tayo ng katahimikan at pakinggan ng Panginoon. Una, phone after prayer. Sabi doon, napakataas ng porsyento ng mga Pilipino sa umaga pagkagising, cellphone ang hinahanap. So, bago ang cellphone, sana nakapanalangin na muna tayo. Nagpasalamat na tayo sa Panginoon at nakipag-usap na tayo sa Kanya. Sabi doon, bago natin tignan ang ating po yung social media po natin, scripture muna. Yan, salita ng Diyos. At bago natin marinig ang boses ng mundo, hayaan po mapakinggan muna ang boses ng Diyos. Kasi mas clear yun. Pangalawa, subukan po natin magkaroon ng no screen time sa first hour ng araw po natin. Ibig sabihin po nun, kunwari gumising ka ng alas 5. Yan. Alas 5 hanggang alas 6. Yan. Hindi lang sa hindi ka hawak ng cellphone, kundi may gagawin ka syempre. Yan. Gamitin mo yung oras na yun sa prayer mo, pagbabasa ng Bible, mag-worship ka, and mag-reflect ka. Yan. Sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Pangatlo, maglagay po tayo ng intentional pauses sa buong araw. Ito na yung doon na papasok yung stillness. Yan. At mag-rest ka, mag-dwell ka doon sa presence niya. Kahit ilang minuto lang daw po, tumigil tayo at sabihin natin, Lord, nandito po ako. Lord, kailangan kita. Lord, ibinibigay ko po sa inyo lahat ng maghapon ito. Ako, sabi ko nung time na ito na naranasan ng Panginoon ko, sabi ko, Lord to God, kasi naranasan ko po at nagagawa ko siya. Madalas, ayan, syempre kapag may work po ako, talagang nagsasara po ako ng office. Bago mag-start yung trabaho ko, talagang binibigay ko lahat sa Panginoon. At grabe po yung pagkilos ng Diyos kung paano siya magbigay kalupay sa'yo. Magugulat ka kasi hindi mo akalain na siya talaga yung nagsasalita on behalf of you. So, panghuli po, bawasan po natin yung mga bagay na hindi naman na po kailangan or kumakain sa oras natin para sa attention po natin. Kasi sabi doon, ang pagsunod kay Jesus ay hindi lang laging tungkol sa pagdagdag ng maraming gawain. Minsan, kailangan din daw po natin bawasan ng ibang bagay para magkaroon tayo ng panahon sa Kanya. So, meron po, sa closing story po, yan, meron po isang lalaki na matagal na po siyang nakaupo ng tahimik sa loob ng church. So, kada linggo po yun, yung ginagawa ng matandang lalaki na yun, nakaupo lang siya sa likod, tapos manahimik lang siya. At nakatingin lang siya lagi doon sa harap. So, napansin po siya ng priest. So, sabi ng priest, ano yung ginagawa mo? Bakit palagi ka lang nakaupo dyan sa likod, tapos nahimik ka lang, nakatingin ka lang sa harap? Ito, wala sa ganyan. Tapos, ang sabi po ng matandang lalaki, I look at him, he looks at me, and we are happy. As simple as that, ganun po yung stillness na alam mo, ikaw at ang Diyos lang sa mga oras na yun. Diba? Wala mo isipin yung asawa mo, huwag mo isipin yung trabaho mo, huwag mo isipin yung mga anak or kahit ano pa man. But gaya yung lalaki na yun, ng matandang lalaki na yun, sabi nun, nakatingin ako sa kanya at alam ko nakatingin ang Diyos sa akin. Masaya kami pareho.
sobrang bilis ng mundo, kailangan daw po natin tumigil at huminto. Diyan, make space for God. I-release natin ang control. Ibigay natin ang control sa Panginoon. Know Him more deeply and let His presence change the way you live. Sabi diyan, be still, know God, and let Him be exalted. Sama-sama po tayong manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa gabi po na to na alam po namin, ipinaparanas mo sa amin ang tunay na kapahingahan po mula sa iyong presensya. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung sa mga pagkakataon masyado kami overwhelmed, Panginoon, sa mga nararanasan po namin, Panginoon. Preoccupied na, kaya wala na kaming space para makipag-iig sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa bawat araw. Matutunan po namin tumigil, huminto, manahimik, at pakinggan ang iyong boses. Kaya nawa, Panginoon, patuloy na baguhin mo kami, Panginoon, yung presensya, ang paraan po ng aming po pag-iisip, ang pagsasalita, the way na kung paano po kami magmahal sa kapwa, the way na kung paano po kami maglingkod, Panginoon, at magpatawad. Lord, gawin niyo po kami yung nais mo, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, makita ng mga tao na nasa paligid po namin ang iyong presensya na ikaw ang tapat at makapangyarihan po sa aming buhay. Salamat, Lord, patuloy na ikaw lamang ang maitaas, Panginoon, sa amin po pang-araw-araw na paglilingkod sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng aming papuri ang pagdakilan, pagsamba sa nag-isang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yan, sa gabi ito po, tayo ay lalakot sa ating mga pananalangunan. Yan. Basahin po natin ang unang Timoteo, chapter 2, yan, verse 1. Yan. Sinasabi ko dito sa banal ng kasulatan, una sa lahat, ipinapakiusap kong igulugin niyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Tayo po ay tulungan ng ating kapartner. Siyempre, hindi naman natin madalas nakapartner. Sama-sama naman po natin idulog yung ating mga pastor na ginagamit ko tungkol po sa ating bahay-sambahan, maging ang kabuuan ng body of Christ. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na po Ama na tinutulog namin ang lahat ng mga pastor na ginagamit ko po sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, sa gabi. Dalangin namin, Panginoon, sa buhay ng bawat sa kanila, Panginoon, sa aming pong residence, Pastor, Panginoon, kay Gabriel, Calvario, Panginoon, kay Pastor Dan Magdali, Pastor
Panginoon, at po po rin nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng aming pong gawain po ito sa aming po sama-sama po kapalalakinan, sa amin din po ginawang pagpupuri, pagsamba po Panginoon, salamat sa inyong banal na presensya na patuloy niyong pinaparanas sa aming po kalagitnaan. Ngayon din po Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa inyong mga salita na aming po pinag-aralan, pinag-bulay-bulayan ngayong gabi po na ito. Salamat po Panginoon at nawa, matuto po kami na tumigil, dito po Panginoon at patuloy makinig sa inyong nais na iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord, at dalangin po namin na nawa yung mga salita po namin po narinig ay patuloy na magsilbi kalakasan po ito ng aming po mga spiritual na buhay at lalo tingin ay bahagi din po namin ito sa aming pong kapwa. Salamat po Panginoon at sa maging sa aming pong pagsamantalang pag-iwahiwalay, Lord, dalangin po namin na patuloy na kaming ingatan po Panginoon at isa kami po makarating sa aming po mga tahanan ng ligtas at dadalhin po namin yung aming po mga mahal sa buhay na laro din po yung galak sa kanilang po mga puso. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord, kasamahan niyo po yung bawat isa po sa amin. At kayo din po Panginoon sa aming po pagsasalusaluhan, kaya din po ito, alamin po namin na ito po yung makalinisin, silbi kalakasan din po ito, ang aming po mga physical na pangangatawan. Patuloy na magamit po namin sa aming pong ginagawang paglilingkod po Panginoon para po sa inyong Panginoon. Salamat po Panginoon. Naway taglay ng bawat isa yung mga biyayang pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama ng pag-ibig, na nanggagaling sa ating Diyos Anak at pagsama ng Santong Espiritu, ay patuloy po natin itong marunanasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po.